kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng langit. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawi ang daigdigan lahat ng naroon. Umawi ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, kung inyo pong mamarapatin, ay nais ko sanang ialay ang misang ito sa lahat ng may sakit, sa lahat ng humihingi ng kagalingan, lalong-lalo na po upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuli ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama.
Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, Yesu Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Apunis sa Diyos, apunis sa Diyos, apunis sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, nilukuban ako ng Espiritu at itinayo ako upang pakinggan ang isang tinig na nagsasabi, Tao, susuguin kita sa Israel, sa bansang Suwain, pagkat mula sa kanilang ninuno, naghihimagsik na sila sa akin hanggang ngayon. Matigas ang kanilang ulo at walang pitagan. Kaya puntahan mo sila at sabihin mong ito ang ipinasasabi ng Panginoon Diyos. Sa makinig sila o sa hindi, pagkat matigas nga ang kanilang ulo, malalaman nilang may isang propeta sa gitna nila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matanami nakatuon sa awa ng Panginoon. Mata nami nakatuon sa awa ng Panginoon. Ang aking pangmasid doon nakapukol
Sa luklukan trono mo, O Panginoon, tulad ko'y alipin ang inaasahan, ay ang amon niya para matulungan. Matanani nakatuon sa awa ng Panginoon. Kaya walang humpay ang aming tiwala, hanggang ikaw poon sa aming maawa. Mahabag ka sana, kami kaawaan, labis na ang hirap, naming tinataglay. Matanani nakatuon sa awa ng Panginoon. Kami hinahamak ng mga mayaman, matagal na kaming laging inuuyam, ng mapang-aliping palalot mayabang. Matanani nakatuon sa awa ng Panginoon. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, para hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas, upang wag akong magpatalo. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit ganito ang kanyang sagot: ang tulong ko'y sapat na sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin, at magtiis, sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukay magturo, magpalaya sa bilanggo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan, kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng yan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan?
Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni na Santiago, Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilanlin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maluwalhating pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno, na tahanan din po natin. Ika-14 na linggo sa karaniwang panahon. Alam nyo, nag-uumapaw ang aking puso pag akyat dito kanina dahil nakita kong ating organista. Isang kaibigan na matagal nakipaglaban sa sakit. Ngayon ay nagbalik na sa kanyang ministry. Palakpakan po natin ang mahal na pong Jesus Nazareno. Kaibigan, ang iyo nawang paggaling ay magsilbing inspirasyon sa mga humihingi pa ngayon ng kagalingan mula sa mahal na pong Jesus Nazareno. Karaniwang panahon, ika-14 na linggo, at ito pong mga panahong ganito ang pagninilay sa public ministry ng mahal na pong Jesus Nazareno. At gaya po ng sinasabi sa ebanghelyo natin ngayon, umuwi siya sa sariling bayan kasama ang mga alagad. Na-surprised ang kanyang mga kababayan nang magturo siya sa sinagoga. Nagtanong sila kung saan daw niya pinagkukuha ang kanyang mga nalalaman. Pero siya po pala ang masusurprise dahil ayaw nila siyang kilalanin. Napakarami na nga namang nagbago sa kanya. Yung dati nilang kilala ay hindi naman ganun. Sinino pa siya? Sino ba ito? Anak ni Maria. Di ba karpintero ito? Hindi po sila sumampalataya na miss tuloy po nila ang pagkakataong magawan sila ng kahangahangang mga bagay. May mga pagkakataon pong gaya nila, hindi rin natin masabayan ang pagbabago ng ating mga kakilala, maging ng mga pinakamalalapit sa atin. Gusto natin silang tingnan kung paano natin sila unang nakilala. Hindi natin matanggap kung ano na sila ngayon at kung sino na sila ngayon. Kaya ang pag-uwi kung minsan ay mas nagiging mapait pa kaysa sa pag-alis. Kumusta po ang attitude natin sa iba? Gaano po tayo kadaling ma-offend ng kanilang simpleng presensya? Gaano po tayo kadaling maka-offend sa simpleng pagtingin lang natin sa kanila? Lalo na pag tayo'y nagsalita na. Mabuti po kung magiging mapagmalay tayo, yung lagi tayong aware sa mga hayagan man o tagong paraan ng pagpapalaganap natin ng sama ng loob sa ating tahanan, komunidad at sambayanan.
Napakadali po kasing malito sa pagitan ng katotohanan at ng sarili nating mga pananaw at paghatol. Kung minsan yung nagiging katotohanan natin ay yung nasa ating isip. At saka pa paulit-ulit nating pagkumbinsi sa ating sarili na ito nga ang totoo, nagiging katotohanan na sa atin iyon. Tandaan po nating bawat kwento ay may dalawang mukha. Bawat tao ay may kanya-kanyang dahilan kung bakit nila ginagawa ang kanilang ginagawa. May mga pagkakataon pong mas madaling maging negative kaysa positive. Sumira kaysa lumikha. Pero gusto din naman sana natin palaging maging positive, hindi ba? At maging creative. Nadadaig nga lamang tayo ng ating kahinaan. Yun ang isang dahilan. Mahina tayo. Ang pangalawang dahilan ay yung mali siya natin. Yung talagang sinadya nating manira o kaya ay maging negative. Hindi natin mapanatili ang ating sarili na laging piliin ang positive. At hindi rin naman natin masisisi ang ating sarili dahil sa mga nararanasan nating mga negative. Kaya nagiging matigas ang ating kalooban, ang ating ulo, nagiging suwail tayo at nawawalan ng pakialam. Hindi rin naman kasi talaga madali ang umintindi palagi. Yung ikaw na lang palagi mag-a-adjust. Yung pipilitin mo laging unawain ng ibang tao. Hindi yun madali. Lalo na ang mag-take ng responsibility pag ikaw ang nagkamali. Pero ang tunay na pagsasabuhay po ng ating pagkakristyano ay pagiging committed natin sa pamumuhay sa biyaya at sa iba't ibang paraan ng pagsasakatuparan ng makakristyanong pakikipag-ugnayan ng may pagmamahalan, pagmamalasakitan, at pagpapatawaran. Ulitin ko lang po yun, medyo malaking gayat. Himayin natin ng kaunti sa mabagal na pagbasa. Ang tunay na pagsasabuhay ng ating pagkakristyano ay pagiging committed natin sa pamumuhay sa biyaya at sa iba't ibang paraan ng pagsasakatuparan ng makakristyanong pakikipag-ugnayan ng may pagmamahalan, pagmamalasakitan, at pagpapatawaran. Sa madaling sabi, mga kapatid, konkretong nararanasan ang pamumuhay kristyano. Kung paanong itinayo po si Propeta Ezekiel ng Espiritu Santo, down na siya, pero itinayo siya ng Espiritu Santo, maitayo dinawa tayo para pakinggan ang paanyaya sa pamumuhay sa biyaya sa pamamagitan ng hindi pagiging palalo o overbearing. Kaya ng sinasabi ni Apostol Pablo sa ikalawang pagbasa. Ang tawag niya doon, base sa pagkakatranslate sa Pilipino, ay kapansanang sa katawan, kapansanang pangkatawan. Pero ang pagkakatranslate po sa Ingles, thorn in the flesh. Thorn in the flesh. Medyo mahirap intindihin dahil hindi naman niya in-explain kung ano ba talaga yung thorn in the flesh
na ginagamit, sabi niya, ng Satanas para paluin siya, para hindi siya maging mayabang, para hindi siya maging palalo. So, ibig sabihin pala, maging sa thorn in the flesh, maging sa kasangkap, sa kapansanan sa katawan, naroroon ang Diyos. Ginagamit niyang instrumento para turuan tayong magpakumbaba, turuan tayong kumilala sa pangangailangan natin sa Kanya. Siya na sa atin ay maglikha, ay may likha. Siya na magtatawid sa atin hanggang sa buhay na kaaya-aya at kasiyasiya. Ang grasya dinawang ito ang tumulong sa atin sa pagpapakumbabang maging bukas sa kasalukuyan nating kalagayan at hindi manahan sa nakaraan. Kilalanin ang ating kapwa at sabayan sila sa kanilang pagbabago. May mga pagkakataon pong nalilimutan nating may hindi pa tayo natutuklasan sa kanila. At hindi pa pala natin sila kilala ng lubusan, gaano man sila kalapit sa atin. May malalim pong misteryo sa bawat isa. Hindi po natin ito lubos na matatalos. Minamahal kong mga kapatid, nasa pagiging ordinaryo po mismo ng mahal na pong Jesus Nazareno ang kanyang pagka-extraordinary. Kung paano niya ito niyakap at na-integrate sa kanyang sarili ang pagiging ordinaryong. Kaya po, nahirapan ang kanyang mga kababayang makita siya kung sino talaga siya. Makapangyarihang sumasa kanila siya sa pamamagitan ng pamilyar sa kanila. Kung bukas lamang sana ang mga mata nila para siya'y makilala. Ito po nawa ang buksan sa atin ng banal na Eucharistia, ang mga mata ng ating puso at kaluluwa. Mahal na poong Jesus Nazareno, huwag po sana ninyong hayaang ma-miss out namin kayo. Magpakilala po kayo sa amin sa pang-araw-araw naming pamumuhay at pakikipag-ugnayan. Magsitayo na po ang lahat. Tayo pong lahat sabay-sabay. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumaho, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, manalangin po tayo sa Diyos Ama upang maging bukas tayo sa Kanyang karunungan at matuto tayong sumampalataya sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng simbahan, makinig nawa sila sa tinig ng mga makabagong propeta na humahamon sa kanilang maging mga tapat na lingkod ng Diyos at ng kanyang bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, nawa ang tindi ng kanilang pag-ibig at pagkakandili sa kawan ng Panginoon ang patuloy na magpapasigla sa kanila at hindi ang magpuri at palakpak ng mga tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa sambayanan ng Diyos, ding ginawa nila ang mapanghamon at mapagpalayang balita ng Diyos at hindi ang mga mapanuksong tinig ng kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga naghahanap buhay, para sa kanilang pamilya, patuloy nawa silang bigyan ng lakas mula sa Diyos. Ingatan nawa sila at iadya sa lahat ng panganib at masama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga relihiyoso at relihiyosa, naway matamo nilang sa katapatan ng puso lamang nagiging ganap ang pag-ibig at ang panata ng pagtalima. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa sandaling katahimikan ng ating puso, ilapag po natin sa dambana ng mahal na pong Jesus Nazareno lahat nating personal na intensyon at yung mga ipinagbilin sa atin ng ating mga mahal sa buhay sa pagparito natin sa Quiapo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maawaing Ama, dinggin mo ang aming panalangin upang masilayan ka namin sa lahat ng aming ginagawa at nakakasalamuha. Idulot mong kumilos kami ng naaayon sa iyong kalooban. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay, upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak. Nang birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay nagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsinuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sumasalang ka, sambahin ang anak mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw pa. Tawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa huwag mo kaming ipahin kulot sa tukso. Pagyanyan mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya,
at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang, ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan nang tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maling na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo't pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, hinihiling, at pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahin at dasalan. Matagpuan din po nawa nila ang kanilang mga hinahanap, lalo na ang kagalingan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak,
at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa sa paglalakbay po natin sa buhay araw-araw. Lumakad tayo sa liwanag, kapayapaan at pag-asa ng minamahal nating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, para mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.